Sobrang sakit sa ulo ng bata na yon dahil sobrang spoiled niya nung panahon na nabubuhay pa ang tatay niya. Wala siyang kaalam-alam sa bahay, kababaeng tao pa naman at sobrang salaula niya sa katawan. At ang letter sender natin today ay tawagin na lang nating Apple na nakatira sa bahay na malapit sa kanyang biyanan. Nakikipisan sila noon sa kanyang biyanan pero pinabukod sila at binigyan sila ng isang maliit na bahay. Naiintindihan naman yun ni Apple dahil siguro naiingayan sila sa mga anak ni Apple na 3 pang batang makukulit. Naging maayos at tahimik naman ang lahat hanggang sa ang biyena ni Apple na lalaki ay may kinupkup na bata. At ang batang yon ay anak ng kapatid ng biyena niyang lalaki na pumanaw naman noong panahon ng pandemic. 17 years old na ang batang ito nang siya ay maulila sa kanyang mga magulang at tawagin na lang natin siyang Nene. Nakatira noon si Nene sa iba niya pang kamag-anak pero halos pinagpapasapasahan siya dahil sobrang sakit niya sa ulo. Sobrang spoiled niya kasi nung panahon na nabubuhay pa ang tatay niya at wala siyang kaalam-alam pagdating sa loob ng bahay at sobrang salaula pa sa katawan. At noong nasa 3rd year high school na si Nene ay may isang kamag-anak niya na naman ang kumupkup sa kanya at hinatid siya ng kanyang pinsan papunta ng Maynila. Umalis sa kanila si Nene nang hindi man lang lumingon at parang wala man lang emosyon kahit kakatapos lang pumanaw ng kanyang tatay at hindi man lang siya umiyak. Halos 2 taon din pinag-aral si Nene ng kanyang tita. Meron siyang sariling bahay kaya nagagawa niya ang mga gusto niya. Hanggang sa ang tita ni Nene ay bigla na lang nagsusumbong sa biyenang lalaki ni Apple na kung ano-ano mga ginagawang kalokohan ni Nene. Na palagi daw nangungutang si Nene sa mga kaklase niyang lalaki at hindi binabayaran dahil sobrang hilig niya mag-food trip at gumala. Nakikisabay daw kasi si Nene sa mga kaklase niyang mga mayayaman at umabot na sila sa punto na ipinatawag nila sa eskwelahan dahil sa sobrang laki ng kanyang mga utang. Nagastos din kasi ni Nene ang pondo para sa kanilang Christmas party, pati ang mga tenant sa baba ng kanilang bahay ay inuutangan din ni Nene. Naging sobrang salaula din ni Nene dahil pinag-uusapan na rin siya ng kanyang mga kapitbahay na amoy bulok na ang kanilang bahay. Kaya hindi na kinaya ng tiyahin ni Nene ang pag-iintindi sa kanya dahil sobrang sakit niya sa ulo. Kaya dito na sila nag-usap-usap kung ano ba ang tamang gawin nila kay Nene at napag-usapan nila na hahanapin ang totoo niyang mga magulang. Dahil ang mga magulang pala ni Nene na pumanaw ay umampon lang sa kanya at ang totoo niyang mga magulang ay hindi niya pa kilala. Pero kahit anong gawing hanap ng mga kamag-anak ni Nene ay hindi nila makita ang totoo niyang mga magulang kaya napag-usapan na baka pwedeng ibigay na lang siya sa DSWD dahil minor pa. Kaya naman ang biyena ni Apple na lalaki ay nagpresenta na siya na lang ang kukup-kup kay Nene dahil gusto niya pa itong bigyan ng tsansa. Ang biyena ni Apple na lalaki ay stay in sa trabaho kaya ang makakasama lang ni Nene ay ang biyena ni Apple na babae. Pero simula nang tumira si Nene sa bahay ng biyena niyang babae ay wala siyang ginawa kundi mag-cellphone at palagi lang nakahilata. Hindi siya marunong makisama at sa tuwing magugutom ay gusto niya nakakain na lang siya. Kaya ang bahay ng biyena ni Apple ay parang naging salaula. Nagpapaskil na rin ang biyena niya na pakihugasan ng pinagkainan, pati ang kutsara at tinidor, pati na rin ang baso. Dahil hindi talaga naguhugas ng plato si Nene hanggat may magagamit pa siyang mga pinggan, ganun din sa damit dahil ilang buwan bago pa siya maglaba. Hanggang sa nito lang na nagpaalam si Nene na pupunta siya ng Maynila para kuhanin ang kanyang Form 137. Pero hindi naniniwala si Apple dahil sobrang sinungaling na bata ni Nene. Alam nila na magsasayang lang siya ng pamasahe. Hanggang sa napatunayan nila na nagsisinungaling lang sa kanila si Nene na para bang pinupulot lang nila ang pera na pamasahe na ibinibigay sa kanya. Kaya hindi na nakapagpigil ang asawa ni Apple at ginombag niya si Nene para matauhan siya sa mga pinaggagawa niya at para magkaroon siya ng disiplina sana. Kahit hindi kasi sila magkakasama sa bahay, parang ramdam na ramdam ni Apple ang stress ng kanyang biyena na babae pati na rin ang kanyang sakit ng ulo at hirap kay Nene. Kaya napag-usapan ulit nila na dali na lang si Nene sa DSWD pero mag-A80 na siya ngayong taon kaya pwede na sigurong umalis si Nene sa poder ng kanyang biyanan. Sinubukan naman na lahat ni Apple ang kanyang magagawa na pagsabihan si Nene para matauhan sana siya. Pero wala talagang tumatalab kay Nene dahil nakasanayan niya na ang mga ginagawa niyang pagkakamali. Kung tutuusin ay napakabait talaga ng biyenan ko dahil tinanggap nila ako bilang isang single mom at itinuring nila ang anak ko na parang apo na nila. Kaya sigurado ako na lahat ng klase ng pag-iintindi ay ginawa nila para sa isang batang pasaway. Kaya nandito na po kami sa punto na parang ayaw na naming magbigay ng care sa kanya kaya sana po ay mabigyan niyo ko ng payo. Hanggang dito na lang, Ate Charis. Parang hindi ko na rin alam kung paano bang gagawin nyo para lang mapatino si Nene pero dati kasi may kakilala ko na meron din siyang anak na sobrang tigas ng ulo at sobrang salaula. At kahit anong gawin nilang paliwanag ay parang hindi naman nakikinig yung bata pero isang beses may kumausap dun sa bata na hindi niya kilala. Kaibigan yun ng nanay ng bata na hiningan niya ng tulong para kausapin yung anak niya. At alam niyo parang effective dahil simula nung kinausap ng kaibigan ng nanay yung bata ay unti-unti siyang nagbago. Kaya siguro ang maipapayo ko lang kay Apple ay subukan mo muna siyang ipakausap sa ibang tao, yung tipong hindi niya kilala dahil baka yon ay pakinggan niya. Halimbawa kung meron kayong kakilalang mga pastor o pwedeng baka lumapit din kayo sa DSWD para mabigyan siya ng counseling. Pero kung wala pa rin talaga siyang ipakitang pagbabago, baka panahon na para tiisin niyo muna siya, hayaan niyo muna mag-isa. Kasi baka pag naranasan niya mag-isa, matuto na siya makisama sa susunod.